Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Andrew Kim Taigon, a priest, Saint Paul Chong Hasang and companions, and they are martyrs. Mga kapatid, sa buhay natin, kadalasan nakakaligtan natin na makita yung potensyal ng mga bagay-bagay sa buhay natin. At maski yung potensyal ng mga taong nasa paligid natin. Kasi minsan, mas naniniwala na lang tayo na hanggang doon na lamang. Wala nang patutunguhan, wala nang ibubuga, wala nang mailalabas pang iba o bago. Subalit po sa ating mga pagbasa sa araw na ito, binibigyan din dito yung kahalagahan ng potency, ng potentiality ng mga bagay-bagay sa buhay, lalong-lalo na yung mga biyaya mula sa Diyos. Sa ating unang pagbasa ngayon sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, sabi niya dito kay Timothy, preserve the revealed message to all. Keep yourself pure and blameless until the glorious coming of Christ Jesus our Lord, who God will bring about all at the proper time. So, dito parang magpatuloy lamang sila hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. And so, Saint Paul instructed the community through Timothy that they continue living out their faith until the coming of Christ. So mayroon yung potensyal na darating na kailangan nilang panatilihin upang sa ganon ay sa muling pagbabalik ng Diyos ay makita yung kanilang katapatan. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang narinig natin yung talinghaga tungkol po sa sower at ng mga seeds. At kung titingnan natin dito, ito yung version ni San Lucas, kung saan sa unang parte, pinapakita sa atin yung sower na ang Diyos ang naghasik ng mga binhi. At yung pangalawang parte, yung explanation ng talinghaga. At kung titingnan natin, ang ginamit na imahe ay binhi o buto. Ito ay isang bagay na may potensyal na lumago. At yan ang salita ng Diyos. At yung paglago ay nakadepende sa kung saan lupa ito dadapo. At ang salita ng Diyos ay magbubunga ayon sa tatanggap nito. Pero siguradong magbubunga, pero yung bunga ay nakabase sa kung ano yung quality ng tao o yung puso ng tao na tatanggap ng salita ng Diyos. And so, the Word of God will surely grow, but the growth of the Word of God also depends on the people who receive the Word of God. And so, the grace of God is there, and it will only bear fruit when we cooperate to the grace of God. And if we look at our life, we all have the potency to grow, to improve. But it's a matter of believing and doing or performing our potency or acting on it so that we will grow, we will mature, we will advance when we put into action our potentiality, our potency. Believe in the grace that God has given us. Act on it, and there will always be fruit or growth in our lives. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.